So, next ano po? Initial stage of heart-yang deficiency. So, makita natin yung heart-yang deficiency. Pag yang deficiency, ano na nga po yung mababa? Anong nararamdaman niya? Heat or cold? Sino po ang makakaalala? Ilan ba na tayo? 11 na. Ano po yung mararamdaman pag yang deficiency? O, sige, tignan natin sa baba. Cold, Ma'am Sige po. Mildred. Cold. Okay, so mas cold. Kasi deficient ng heat yung yang. Okay? Next ano po, slide. So, heart deficiency cardinal symptoms. So, mayroong palpitation with fatigue, shortness of breath on exertion. Kasi nga deficient, kaya kung gumalaw ka, halos nawawalan ka ng paghinga. Restlessness. Nagkakaroon ng restlessness kasi hindi niya ma-house yung Shen. Deficient eh. Lacking of joy of life. Dahil yung emotion ng heart ay joy. So kung deficient, hindi ka masayahin, palungkutin. Tapos nagkakaroon ng spontaneous sweating. Yun po yung mga sign na makikita natin sa heart chi deficiency. Pag may dagdag po at question, okay lang po mag-enter pa. Okay po, next. Pag heart yang deficiency naman, result and further complication of heart chi deficiency. Ibig sabihin, mas malala sa heart chi deficiency. So, heart yang deficiency na yung level. Relationship between heart and lungs can also cause symptoms pertaining to the lungs. Dahil alam naman natin na yung relationship ng heart and lungs through cycle, ang mother ni heart ay ang mother ni lungs is si heart. At son niya si heart, son ni heart si lungs. Kaya kung may problema si heart, ay maililik at maapektuhan niya si son na lungs. Okay po. Next. Yung cardinal symptoms ng heart yang deficiency uli ay symptoms of heart chi deficiency. Additional symptoms, feeling of constriction in the heart area. Siyempre dito po sa may chest yan, may constriction kasi nga hindi maayos nagpo-flow si chi. Kaya na mayroong constriction. Si chi ay yang or yin. Ano po? Sino pang nakalala? Ano si chi? Yang or yin? Pag deficient ka ng chi, nagkakaroon ng constriction. Anong function to? Function ng constriction. Sino pang nakaalala? So, basta't mayroong deficient, yung feeling na dito sa ating part ng heart ay magkakaroon ng problema. Pati yung kamay po natin nagkakaroon ng yung cold hands. Kasi dun sa circulation, mahina yung circulation ng chi. Okay po, may dagdag po, may tanong? So, kung wala po, causes of chi to stagnate in the thorax. Ayun, kaya nagkakaroon ng sakit, masakit yung dibdib. Kaya yung may mga sakit sa puso, madalas sinasabi nila, masakit yung dibdib nila kasi nag-stagnate na yung chi dito sa ano ng dibdib natin, chest, thorax. Okay po. Cardinal symptoms uli ng stagnation of heart chi, palpitation with feelings of constriction in the thorax, depression with feelings of oppression. Kasi nga, yung chi mo hindi masyadong nagsisirculate, kaya yung emotion, yung happiness, wala. Kaya ang nararamdaman po, depression. Tapos, ando na hindi ka rin makapag-express ng emotion. Parang kulang ba yung ano mo, kulang yung will mo para magsalita, mag-open ng ano, yun na, kinikimkim, pero mas lalong lalala dahil yung emotion hindi ma-express. Okay po? So, initial stage naman po ng heart blood deficiency o heart blood deficiency.
initial stage of heart yin deficiency. So, pag pupunta na po sa yin deficiency, una mag-blood deficient muna. Tingnan natin yung mga signs and symptoms. Actually, nadaanan natin to, re-reviewin na lang natin ulit. Okay, next slide. So, pag may heart blood deficiency, makakaramdam ka ng palpitation. Kasi nga, kulang yung isi-circulate ni heart na blood. Kaya, magtatrabaho siya, magpapalpitate siya para makakuha siya ng blood na isi-circulate. Tapos, difficulties in falling asleep. Dahil sinasabi nga natin, si heart ang nag-house sa sien, pag konti yung blood na tinitirhan ni sien, hindi makatulog. Decrease short-term memory, yun. Dahil yung memory, si heart din yung siya po yung nagmamanage ng memory natin. So, kung kulang ka ng blood, madali kang makalimot. Kaya minsan, di ba, may kukunin ka, pag umalis ka sa inupuan mo, tatayo ka, nalimutan mo na kailan bumalik para maalala. Tapos, slight restlessness. Yun. Pag blood deficient, medyo hindi ka mapakali. Tapos ko yun, kung titingnan yung lips, ay pale. Pale po siya. Next slide. So, heart yin deficiency naman. Pag heart yin deficiency, so mas malala na sa heart blood deficiency, ibig sabihin, nagiging chronic, mas matagal na. Result and further complication of heart blood deficiency or initial stage of heart fire. O, papunta na siya sa maghihit na, mag-fire na. Tingnan natin yung mga signs and symptoms. Next slide po. Heart yin deficiency, symptoms of heart blood deficiency. Additional symptoms, frequent waking at night. Yung madalas kang gumising kasi nga hindi na house yung sien eh. Hindi na kukunti yung nandun sa blood, hindi na house yung sien. Kaya maya ka gumigising. More restlessness, mas hindi ka napapakali. Dun sa sa blood deficiency, slight lang dito mas more restlessness. Tapos nagkakaroon na ng heat sensation. Dahil nga ang nagdi-deficient is yin. Diba si yin ay lamig. Pag bumaba si lamig, mas tumataas yung init. So nagkakaroon din ng night sweat. Kaya mas gabi natin nararamdaman dahil yung yin nga, yin yung kulang. So pinapawisan ka sa gabi. 5 center heat. Yung 5 center heat, sino pong pwede mag-explain ng 5 center heat? Sinong nakaalala nito? Nandiyan ba si Doc? Hello, Doc. Andito ako. 5 center heat, Doc. Okay. Yung heat sa palms and soles, pati sa chest center. So, dalawa yung palm natin, dalawa yung feet. So, 5 na siya. Opo, siya yun. So, nagkakaroon ng 5 center heat. Okay? Tapos, pagkatapos mong magkakaroon ka ng heart fire, result and further complication of heart yin deficiency. Parang nag-progress na sa tagal hindi mo ginagamot, ayun, nagha-heart fire na. Yan, magabadali ka ng magalit, bulyaw ka ng bulyaw, siya na po yan. Parang kulang ka na ng pag-control talaga sa sarili. Nagha-heart fire na. So, nagkakaroon ka ng palpitation with heat sensation. Kaya alam mo ng fire kasi heat na yung nararamdaman mo. Tapos talagang hectic unrest, hindi ka na mapakali. Nagkakaroon na rin ng ulcer in the mouth. Yun, yung parang nagsusugat-sugat yung mga gilid ng natin, ng mouth. Pati dila, nagtatang ulcers. Stomatitis. Tapos nagkakaroon ka ng mabilis ka na magsalita. Dahil nga puro na hit eh. Endless talking. Daldal na ng daldal. Halos pag may kausap mo to, hindi ka makakasingit. Talagang parang sabi nila parang yung baril na ba yun, yung pratatatatat. May ganun pong attitude yung mga nag-heart fire. Tapos syempre, aversion to heat. Ayaw nito ng heat. Yun, alam na natin yung pasyente natin pag nakaharap natin ganito. Rule out mo na agad, may heart fire. Stagnation of heart chi naman causes the chi to stagnate in the thorax.
So, tingnan natin ano ang causes. Alam naman natin dati na. Next up. Palpitation with feelings of constriction in the thorax. So, yun. Habang nagpapalpitate, sumasakit yan kasi may constriction eh. Tapos, depression with feeling of oppression. Unable to express emotion. Ito yung kahit minsan tinatanong mo, hindi umiimik. Wala lang, nakayuko, malungkot. Ito yung mga taong may stagnation of heart chi. Next po. So yung stagnation of heart blood naman, ayan, makikita ninyo sa kukupal lang nagpa-purple oh. Causes obstruction of the vessels combined with repressed emotions. Yan, pag may repressed emotions ka, mag-stagnate yung heart blood. Yung mga kuko, pwedeng i-check natin. Kung may mga addition po, may mga tanong may nakaka-relate. Okay. Palpitation with strong feelings. Next, ano na po tayo? Palpitation with strong feelings of oppression in the thorax, stabbing pain, stagnation, kaya may stabbing pain in the area of heart, cyanotic nails, cyanotic lips. Yun, basta't may mga purple, yung cyanotic pa na yung mga purple color yan. Kaya alam natin pag stabbing pain, stagnation yan. Okay po. So, yung phlegm cold naman in the heart. Phlegm obstruct heart orifice and affects the mind. So, yung phlegm, maraming pwedeng panggalingan dun sa cycle natin, yung E-cycle, yung Schenck cycle. Siyempre, yung heart, katabi niya katabi niya yung spleen, tapos yung lungs na mga pinanggagalingan din ng phlegm. So, pag nagkaroon ng phlegm obstruct the heart orifice and nagkakaroon ng affect sa mind, ito yung mga nagkakaroon ng Schenck problem. Nawawala sa sarili. Cold in combination with phlegm can cause mental disturbance. Yun. Na ngumingiting mag-isa, kinakausap ng sarili mag-isa, siya po yan yung may mga phlegm cold in the heart. Okay po. So, isang sign pa po ng phlegm cold in the heart ay palpitation, stupor, unresponsiveness, absent language. Ito yung mga kahit tanong mo, di sumasagot. Di umiimik. Ayun, nagsasalita mag-isa, taking to oneself. Kinakausap na yung sarili niya. Yung autism din po, kasama siya sa may phlegm cold in the heart. Tapos yung nagkakaroon lagi ng confusion, daling malito, hindi niya alam paano yung gagawin, paano yung decision, mental depression. Tapos minsan yung staring at walls, yung basta nakatitig na lang sa dingding. Yun, nawawala na talaga pong sign na nawawala sa sarili. Pag phlegm heat naman ang nag-obstruct sa pag phlegm heat in the heart, phlegm obstruct heart orifice and affects the mind. Heat in combination with phlegm can cause mental disturbance in agitation. Yun. So parang kabaliktaran ng cold ito naman heat. So tingnan natin to, mas madaldal ito siguro mas mano siya. Okay. Palpitation, ang mga sign nito ay may palpitation, mental restlessness, dahil nga may heat, confusion, mental depression, kapareho din talking to oneself, nagsasalita din mag-isa, absent language function, incoherent talks, pag tinanong mo, iba yung sagot, stupor, unresponsiveness. Kahit tinanong mo, iba ang sagot or hindi sasagot.